DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hirap na ang isip at damdamin ko dahil sa mga ginagawa mo. Wala ka ba kahit konting awa? Hanggang kailan mo ba ako parurusahan? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hanggang kailan mo ba ako parurusahan? Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Hindi ako makapaniwalang ganun katigas ang puso ni Tito Elpidio. Nagmakaawa na ako sa kanya ng gusto. Pero galit pa rin siya. Hindi mo lang siya naawa sa magiging apo niya na nasa panganib ngayon? Yun pa nga ang isang isinumbat niya sa akin. Kaya nasaktan ako ng gusto. Ano yun, Vergel? Roldan, stepfather ko lang si Papa Elpidio. Ha? Hindi kanya tunay na anak? Oo. Biyuda na si Mama. At 5 years old naman ako nang pakasalan siya ni Papa Elpidio. At ang pagpapalaki sa akin ni Papa, isinumbat niya ng gusto sa akin. Wala raw akong utang na loob. Sinuway ko raw siya. Masakit, Roldan. Hindi ko naisip na darating ang panahon na mababanggit pa niya yun. Dahil napakaganda naman ang pagsasama naming lahat nung buhay pa si Mama. Ganun ba? College na ako nang pumanaw si Mama. Pero hindi nagbago sa akin si Papa. Pero ngayon, ibang-iba na siya. Sabi pa nga niya, mas matutuwa siya kung mamamatay ang asawa ko. Ang laki talaga ng galit sa'yo ni Tito. Ang problema ko ngayon ay ang perang kailangan namin sa ospital. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ko kayo. Roldan? Ako nang sasagot sa iba niyo pang mga gastusin ng iyong mag-ina. Angela,
Ang gwapo ng baby mo. Ang cute. Maganda ang combination yun ni Verhel, ha? Almina, Oo. Ba't umiiyak ka? Baka mamaya mabinat ka niyan. naawa ako sa asawa ko. Hindi na nga siya tinulungan ng papa niya. Pinagsalitaan pa siya ng masasakit. Di ba sabi mo, may tumulong naman sa inyo? Oo, mabuti na nga lang. Mabait si Roldan. Ang best friend ni Verhel. Kaya nakalabas na kami ng aking anak. Pwede pa kalimutan mo muna yung sama ng loob mo doon sa papa ni Verhel para hindi ka mabinat. Sige, ikaw rin. Hindi mo mapapadede ang baby mo kapag nagkasakit ka. Almina, ano ba ang dapat kong gawin para matanggap niya na ang lahat? Ano? Naiuwi rin pala ni Verhel ang kanyang magina. Tiyak na masaya na naman sila. Samantalang ako rito, nalulungkot at mag-isang nasasaktan. Hindi maaari ito. Hindi ako matatahimik hanggang nakikita kong magkasama sila at maligaya. Kung kinakailangang wasakin ko ang buhay nila, gagawin ko. Makaganti lang ako sa mga inapot ko. Magdurusa ka, Angela. Isinusumpa ko yan. Kanina patulog si Junior Angela. Bakit hindi ka pa rin matulog? Hindi pa po ako dalawin ng antok, Tia Isabel. Abay dapat, pilitin mo matulog. Para may lakas ka pag nagising ang anak mo. Total, wala ka namang hinihintay. Wala nga po. Kasi overnight si Verhel ngayon sa trabaho. Kung ganon, matulog ka na. Halos ating gabi na. Ewan ko po ba? Pero parang kinakabahan po ako. Bakit naman? Hindi ko Ay! Chang? Narinig niyo po ba yun? Gising kayo mga kapitbahay! Chang! May sunog daw! Ang anak ko! Kukunin ko si Junior! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Verhel, nasunog ang bahay natin. Maging ang lahat ng gamit natin. Diyos ko. Ilan lang ang nailigtas ko sa sunog na yon. Dahil pinabandayan ko kay Angel ang inyong anak. Hindi ko siya pinatulong pa. Ano raw po bang dahilan ng sunog dyan? Iniimbestigahan pa, Verhel. Paano na tayo ngayon, Verhel? Paano tayo magsisimula?
dala akong pagkain para sa inyo, tsaka mga ilang gamit, Angela. Almina, Huwag ka nang umiyak. Alalahanin mo. Mahigit 1 buwan ka palang nakakapanganak. hindi pa nga kami nakakabayad sa utang namin kay Roldan. Nasunog naman ang tirahan namin. Ay, nako. Talagang minsan sa buhay nagaganap ang mga ganitong bagay. Masakit at malungkot. Pero kailangan mo maging matatag para makapagsimulang muli. Paano? Wala na nga kaming bahay. Angela, huwag kang mawala ng pag-asa. Manalig ka pa rin sa magagawa ng Diyos. Alam ko naman, hindi ako dapat mawala ng pag-asa. Kaya lang nahihirapan pa rin ako. Nasasaktan sa mga nangyayari sa buhay namin mag-asawa. Nag-aalala pa nga ako sa anak namin ni Vergel. Baka siya magkasakit. Dahil narito lang kami sa basketball court ng barangay na tutulog. Ay, nako. Kung malaki nga lang yung bahay namin doon ko na kayo pinatuloy. Pero kahit pa paano, makakatulong sa inyo yung mga dala kong gamit. Hahanap pa ako ng ibang makakatulong sa inyo. Yan ang bagay sa'yo, Angela. Ang masunugan. Sayang nga dahil hindi ka nasunog gaya ng bahay ninyo. Kayo ng anak mo. Pero ayos, magtrabaho ito si Dodong. Walang sabit. Tingnan ko lang kung tatagal pa kayo ni Vergel, Angela. Tingnan ko lang. Ang totoo, Roldan, ayoko lang ipakita sa aking asawa. Pero pinanghihinaan ako ng loob sa nangyari sa amin. Wag, Vergel. Lakasan mong loob mo. Ngayon kahigit na kailangan ng iyong mag-ina. Hindi pa nga kami nakakabangon. May problema na naman dumating. Bakit pa nangyayari sa amin ito? Pagsubok yan, Tol. Ay, Pagsubok na kailangan yung mapagtagumpayan. Yun ay kung gusto mong huwag mawasak ang pamilya mo. mahal ko ang aking mag-ina, Roldan. Kaya nga magpakatatag ka. Ang una mong dapat gawin, ilipat sa maayos na tirahan si Angela para makapasok ka na uli sa trabaho. Ginawa ko na yun. Kaya lang, mahal yung mga nakita kong paupahan at 3 buwan ang hinihinging down payment, pare. Wala pa kaming ipon ngayon. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aba, okay itong nalipatan mo, Angela. Nasa bayan. Malapit ang palengke. Medyo mahal nga lang. Oh, yun lang. Buti may nahiraman ng pera si Vergel. Ang best friend niya, si Roldan. Ay, ang bait talaga ng kaibigang yun ni Vergel, ano? Pakilala mo nga siya sa akin. Bakit? Baka sakaling matipuhan niya ako. Ikaw talaga. Ganyan, ngingiti ka rin. Hindi naman mawawala ang problema kung iiyak ka maghapon. Aalis yan kung lalabanan mo. Alam mo, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Kahit ganito ang nangyari sa amin.
Dahil binigyan niya kami ni Verhel ng mga kaibigang katulad ninyo ni Roldan. O ano, Angela? Kumusta naman kayo dito ni Junior? Ayos lang naman. Hindi naman siya iyakin eh. Kaya natulungan ko si Tia Isabel dito sa bahay. Pansin ko nga, mas maayos na itong bahay ngayon eh. Ilang araw na lang, 2 months na si Junior. Pwede kayang magtrabaho na ako ulit? Ha? Gusto ko kasi matulungan ka eh. Alam kong malaki ang utang natin. Hindi lang dahil sa panganak ko, kundi maging sa pagkasunog ng dati nating inuupahan. Hindi ka kaya mahirapan? Kaya mo na ba? Oo, malakas na ako. Gusto ko lang makatulong na sa'yo. Paano si Junior? Sinong titingin sa kanya kapag wala ka? Si Tia Isabel. Kinausap ko na siya. At payag siya. Halika, Roldan. Sabayan mo ako uminom. May problema po ba kayo, Tito? Kaya niyo ako pinapunta rito? Wala. Wala akong problema. Ang totoo, masaya ako. Kahit mag-isa. Dahil hindi naghihirap ang buhay ko. Sa tono po ng pananalita ninyo, parang alam ninyo ang nangyari kina Verhel. May nakapagsabi sa akin na nasunugan sila. At halos wala sila nailigtas. Totoo po yun. At tinulungan mo sila para makaupa ng bahay. Naawa po ako sa kanila kaya tinulungan ko makabangon. Alam mo, Roldan, natutuwa ako sa iyo dahil mabait ka. Pero naiinis din ako dahil sa ugali mong yan. Tito. Dahil nagiging kontrabida ka sa gusto kong mangyari. Tito Elpidio. Tigilan mo ang pagtulong kay na Verhel. Pero kaibigan ko po ang anak ninyo mula pa noon. Hindi ko siya anak. Anak siya sa una ng napangasawa ko. Hindi mo ba alam yun? Nabanggit niya po sa akin pero hindi naman po dahilan yun para hindi ko na siya tulungan. Lumayo ka sa kanya, Roldan. Kung ayaw mong pati ikaw mapahamak. Sundin kaya ni Roldan si Elpidio? Ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Angela. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara.
at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabi pang kabanata ng kasaysayang ito. Hanggang kailan mo ba ako parurusan? Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.